Tanet, Oh. nakipag-break ka na ba sa Sunken Garden? Ano ba yan? Ay, meron? Ba't ganun? parang Hindi. Ba't Ikaw, ka kinikilig? nakipag-break ka na sa Sunken Garden? Hindi, pero nabasad na ako sa Sunken Garden. Ay, ako nakapaglandian ako sa Sunken Garden. Feeling ko kayo Didn't we nito, Net, all? Tita Dali. Didn't we all? For that, kasi nga, lahat kaming apat dito ay mga taga-UP. Yes. UP Theater. Theater. Arts. Yeah. Theater. Si Miss Dolly and Sir tas kami ni JP. Film. Sa UP film. Film nung ano pa lang. Ang tawag pa ng dati Film and Audiovisual Communication, ngayon BA Film na lang. So magbabalik tanaw tayo. Oo, magbabalik tanaw tayo sa theater days ng ating dalawang guest. Paano sila nakarating sa kanilang Paroroonan. Yes, sa kanilang latest play. So, babalikan natin yon pag babalik tanaw tayo sa college days nila hanggang makarating sila dito sa Request sa Radyo. Mga ano lang naman yun. Mga 10 years ago lang naman. Yung 10 years ago. Madali lang. Mabilis lang maalala yung... Years? Oh my God. Oo. Kasi yung sa amin, 2 years ago lang eh. So, mabilis lang namin maalala. Fresh grad kami. Mabilis lang namin maalala yun sa amin. So, yung Request sa Radyo, guys, it will start October 10, pero may preview na October 9. Pero Yes. October 10 to 20, 10 days lang. Sa 10 Samsung days lang. Performing Arts Theater. Yes. So, alternate si Miss Dolly De Leon and Miss Lea Salonga, kung hindi nyo sila nakikilala. Alternate silang dalawa. At mamaya, alam mong interesting dun sa sa Request sa Radyo, na nalaman ko yun nung nanood ako ng interview ni Miss Dolly kay Karen Davila. Wala siyang lines, walang dialogues, walang monologue. It's mata-mata lang. Correct. Oo, walang sinasabi. Pero may sinasabi, pero ayun, wordless play. Pwede pala yun. Hindi ko alam yun. Hindi ko rin alam yun eh. Tingnan natin. Hindi ko rin alam na pwede pala yun. Yun yung interesting eh. Never ko pa Sobrang nagagawa interesting. yun sa buong buhay ko. So, Ngayon lang paano? nalaman din yun. Oo. Tapos, base siya sa isang, from a German playwright. So, radio program, yung play Original na yun. title. Tapos, yes, hinango siya in Filipino. Si Franz Crowetz. Sige, pronounce mo. Crowetz. Pronounce mo. Ayun. Ano Ko ba? volunteer. Hindi ko alam. Kreutz? Basta Franz. I think, basta Franz. Si Tito Franz. So, yun, mamaya, Si Tito anuhin natin. Request program ba? Hindi radio program. Request program. Request program. Request program. So, Request mamaya, program. ang dami kong questions. So, kasi manonood kami ni JP ng preview sa October 9. Pero sinabi ko nga kay Miss Dolly, nung in-announce to, kasi in fairness sa Request sa Radyo, sobrang tagal nung period bago nag-release ng tickets. So, abang-abang talaga ako. Nakaabang kami ng mga friends. Actually, kasi nakaangkas ako noon sa Makati. Tapos, may mga, may mga tarp dun sa kahabaan ng Ayala Ave. Ang dami, di ba? Ang dami. Sabi ko, ano tong Request sa Radyo? Tapos, check ako, ganyan. Tapos, nung mag-book na ako ng ticket, tapos biglang nag-message yung kakilala ko na part ng marketing ng Request sa Radyo. Sabi ko, ay, di muna ako bibili. Ganyan siya. Sorry, bumili ako, Sir Omen. Bibili na dapat ako. Love you, Directonet. Super, grabe. Bibili na dapat ako noon, Tita Dali. Love you rin naman, Direct JP. Ikaw na. Kahit di ka bumili agad. Kita. Tapos bukod pa doon, award-winning ang people behind it. So, si Clint Ramos, si Bobby Garcia, at grabe yung binuong team for Yung creative team. Oo, si Clint, Tony Award winner yan. Yes. Award winner lang naman. Hello. Halit na ba? Here Lies Love Sila lang. rin Parang yung wala lang naman yun. Here Lies Love sa Broadway oo. na kung narinig niyo. Only on This Island, ganyan. Parang yun lang naman. Once on This Island kasi. Ay, Once on This Island. Only On This Island. Only Murders Ano in the version Building. yun? Is it the Filipino version? Di ba magkakaroon sa Pilipinas? Meron. Yes, magkakaroon. Grabe, theater is alive. Philippine theater It's so is alive. Grabe. Nakakatuwa. Tsaka si Miss Dolly, nakikita ko lagi sa IG stories niya, talagang pinanood niya, sinirit niya lahat ng mga theater plays
na pwede niyang Sobra. mapanood. Oo, kasi ang tagal ko nawala. 6 na buwan ako nawala, di ba? Oo nga Ng trabaho eh. ako. Ang Totoo. dami ko na-miss na shows. Oo. So, bumawi ako pag uwi ko, nood ako agad. So guys, kung gusto nyong makaalam agad ng mga plays, Filipino theater productions, follow nyo si Miss Dolly, tas i-on nyo yung notification ng IG stories. Totoo yan. Kasi na Totoo yan. Mas doon updated na pa si makikita yung mga mas updated ba si Tita Dolly sa Theater Fans Manila? At Ticket World. At Ticket World. Ticket oo. World. Merong Otelo, may Otelo. Correct. Mag-hi muna tayo kahit na 5 p.m. ngayon o na Friday, nasa trabaho pa yung mga Oo nga VVIPs pala, natin. Friday Ang nga daming pala. nandito. 78,000 tayo dito sa Zoom. At Wow, 23,000 dito sa Discord. So 100,000 tayong VVIPs at yung mga swerte yung mga VVIPs na nandito kasi magpapa-raffle tayo ng ticket. So kanina 10, pero nagbigay si Miss 10 Dolly ng winners. isa. Tapos parang Oo. narinig namin sa Sir Om na sabi niya, isa rin. So, Yes. ang 13 na. dami. Na-pressure. Ang dami. So, mamaya, yung mga VVIPs, pwede silang manalo. Magka-question and answer kami. So, pag alis ni Miss Dolly tsaka ni Sir Om. So, ganon, if you are a VVIP, you can get a chance to be part of our live recordings. And kapag sinuswerte kayo, parang ganito, meron kami mga pag-giveaway at raffle. So, thank you VVIPs. Punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com where you can subscribe to be a VVIP. Join kayo dito. Pwede kayo mag-chat pero hindi kayo pwede makapagsalita. And part of your subscription will go to our beneficiary of the month. Last semester, kakatapos lang namin, Miss Dolly and Sir Om, pumunta sa Santa Monica Public Elementary School. Nag-ano kami ng isang buong classroom. Nag-renovate, nagbigay ng TV. Nag-sponsor. Galing. Nag-sponsor. So, pero hanap kami ng bago. For the next year, hanap kami ng bagong classroom. Pero iniisip namin, magbigay ulit one beneficiary per month. So, magtatanong kami sa VVIP sino Ang yung galing niyan. recommend nila. Ayun. So, thank you, VVIP. So, sa mga nandito, nakatulong pa rin kayo kahit na nandito kayo at nakikinig at nanonood lamang at baka manalo ng raffle. Okay. Sige, go. Start na tayo. Ako si Tonet at last kong naka-work si Tita Dolly kasi as an artista, tapos director ako as a producer and also as a Writer. film pero as a film audience. Pero I think last kitang napanood, Tita Dolly, sobrang tagal na sa play. Hindi ko na maalala kung kailan yung last. So, sobrang excited ako na mapanood si Tita Dolly sa isang play. Hindi sa Hindi ko nga Triangle of alam na Sadness napanood mo or pala ako some- sa play. Talaga. Napanood kita sa play. Oo, mga... Talaga. Anong play? Nag-VLF ka ba, Tita Dolly? May napanood yung ako, huling- napanood ko yung... Napanood Yung kita. huling play ko, VLF, 5 years ago. Yun yung huling play ko. Kasama ko si Paolo Ahara. Yung ba yung napanood mo? Anong Hindi. title nun? Anong title nun? Pre-pandemic to, Tita Dolly. River Pre-pandemic. Levy. Pre-pandemic. After ng pandemic, hindi ako nag-play ever. First ko to, if ever. Request sa radyo, first Oh, play ko. shit! Oo, shit okay. talaga. As in, sobra. So, VLF mo ka napanood, pero hindi Feeling ko si sa Paolo Ahara VLF yun, kasama Tita ko. Dolly. Hindi ko na maalala. Basta sa play kita napanood. Kasi pag nagka-cast ako ng mga characters ko sa pelikula, sa theater ako naghahanap ng mga napapanood ko. Galing! Yes! Favorite ko ang VLF at ang PETA at kaya nga lapit dito pag napapanood ko, tinitake down ko yung yung nag-play ng ganito. Oo, Yan. oo, Yan. galing. Ako si Tonet. Go, G. Actually, same din kapag kapag nagka-cast ako sa mga pelikula or series. VLF yung lagi kong pinupuntahan. Totoo. Kahit ang Kaya meron layo. ako lagi yung brochure. Brochure? Ano tawag doon? Booklet. Program. Yung program. Booklet. Brochure, parang bibili ka talaga. Bibili ka ng DMCI, SMDC. Sponsor. Avon. Brochure. Kaya nakakaya. Ako Okay. si JP at excited na ako makapanood ng Request sa Radyo. As in, sobrang excited na ako makapanood. May ticket ka na ba? Wala pa actually. Magpapakita na lang ako doon, Tita Dolly. Punta ka na lang sa Face value. Face card. Ano? Sabay nanonood nila ako kami sa ng mga preview. papasok. Yes, sa Oo, Oo, preview. sabay kami ni Dali. Yeah. Sabay kayo ni Dolly. Sorry. Sabay kami ni JP. Mali. Sino ba yan? Sorry. Sino ba yun yung Okay, ang ating guest magpa-perform? today. Oo. Ako si Om David. Ako ay isang set designer at ako ang associate assistant
ni Clint Ramos for Requesta Radio. Hi! At ako naman si Lang Dolly naman. at ako ay isa sa mga artista na gaganap sa Request sa Radyo kasama ni Lea Salonga. Directed by Bobby Garcia, produced by Clint Ramos. Okay. At ito ang Walang Kwenta. Kwentang Podcast. Okay. Watch it featuring- first on YouTube. Yes, featuring Tita Dolly and Sir of Request sa Radyo. October 10 to 20, Samsung. Performing Arts The Arts Theater. Theater. Yes. Yes. Tapos, nang ikaka-excite kasi, 2,000 plus usually ang capacity ng Samsung. Pero 400 lang yung seats per show. Kasi it's like an... Parang intimate theater. Yeah, intimate theater. Pero Mas tingnan parang Parang- magiging intimate yung ano. Hawakan ka, te, habang nagka-perform sila. Lilitan nila yung audience area. Kumbaga, yung stage nasa gitna, surrounded, bale, in the round, ang tawag dun pag nakapaligid yung audience around the stage, in the round ang tawag doon. So, in the round. In the Kaya round. 400 lang kasi very intimate yung play. Wala ngang words wordless. So, kailangan konti lang yung Nakaka-excite. audience. Tapos lahat sila Ah. nasa loob ng isang kwarto. Shit, ang exciting. Okay. Tama, no? Yes. Sa loob sila. Stage sila lahat. So, Oo. Mm. talaga ang maingay kasi magkakarinigan ng lahat ng yeah. Yes. Bawal magbukas ng cellphone pag Bawal. magbabasa. Bawal. Ay, Magbukas naku. ng Nakahiya laptop. din yun. Tama, Oo, yung dapat laptop, actually tigilan dapat nyo. ino-off. Ino-off yung phone. Oo. Correct. And very important, bawal ang late. Kasi baka Yes. bawal Halatonet, Actually, bawal ang late. Papunta na po ako ngayon. Pagkatapos nito, doon na ako. Doon na ako matutulog. May malata na ako. Tapos, yung parang yung lines lang, wordless play, pero yung lines ay doon sa radyo. Parang, it's an hour. It's an hour 30. From 57 minutes to mga 47 to 57 minutes. Wala pang isang oras. Less than an hour. Tapos, Yeah. di ba, Tita Dali, parang mga OPM songs yung maririnig din Yes, sa radyo. OPM songs. True. So, parang real time na evening routine nung lead character. Yes, true. Na nakikinig siya sa Real radyo. time, exactly, real time. So very linear yung play, in chronological order lahat ng mga pangyayari, and linear siya, everything happening in real time. So nakakatakot para sa Exciting, amin. oo. Para sa amin, Okay, exciting. nakaka-nervyos. Pero Nakaka-nervyos. exciting para sa amin. Oo. Oo, exciting para sa amin. Anyway, sige. So dahil nga, actually, gusto naming ipag-usapan na yung request sa radyo, pero bigay lang tayo ng konting background. Kasi nga, sina Miss Dolly and Sir lagi kasing sinasabi na parang walang pera sa art. Pero, kumbaga sila, si Tita Dolly, si Sir tinuloy nila. Hindi sila, from college, who took up theater arts to now, what made you decide na this is going to be your life? Theater. Go on. Even if, Sige, Umiyak. Una ka na. Dahan-dahan yes. iyak na. Hindi, well, mahirap talaga, no? Especially for those who are not, hindi naman mayaman and, want to venture into the arts. Right? It's really hard. For example, me, yung mom ko lang was supporting all of us. We were 5 in the family. So, it's hard, but, nawawala lahat yon if you have the support of your parents, of your friends. Right? Of course, it's doubly hard when your parents tell you, walang pera dyan, dito ka na lang sa business, dito ka na lang sa ganyan. But I don't blame them because it's true. It's really hard to make a name for yourself and earn money for your craft, doing your craft. But I think number one, matigas ulo ko. I really want to. Diba? Gusto ko talaga mag-theater. High school pa lang ako, nag-theater na ako. And I think my mom saw that kahit family kami ng mga scientists and teachers and all that. She saw that and full support si nanay. So, it helped me. Sige, kahit, even after, I graduate, well, matagal ako nag-graduate, no? Ang tagal. Kasi, alam mo na, Normal naman ata sa UP yun, Sir Oo. Ome. Diba, magtrabaho ka dito, magtrabaho ka doon.
And I felt na tama ba itong ginagawa ko? Konti-konti ng kita ko and all. But I think number one, I was lucky because I think luck has played a big part in that with the people I meet, with the people I work with. And hard work really pays. Kahit ano pa yung ginagawa mo, hard work pays. And kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, sige ka lang, no? Gawin mo lang ng gawin. And if you really do good with your, in your craft, I think somehow may makakapansin yan. And look at one of my heroes, Miss Dolly De Leon. Right? So, things like that happen. And wow, grabe naman. Diba? Kilig. Bigyan ng ticket si Sir Ong. Pambibigay na ako ng So, I think ganon. So, pag ano na yung name mo sa industry that, you're good to work with, then producers, theater makers, concert producers will come to you and would want to work with you as well. Totoo yan. Parang ako rin medyo ganyan din eh. Sa theater walang pera, pero ang difference is magagawa ka ng mga ibang, nung bata ako, ang tawag namin racket. So yun yung lalabas kami sa mga soap, sa mga teleserye, sa mga sitcom. Nung panahon na yun, palibasa lalaki yung mga sitcom, mga ganyan. Body and Soul, mga ganyan. Maricel Drama Special. Yan. So, Cody Reyes on camera. Hindi ko inabutan yun. Saka yung Helen Bella, sa Tita Lovely Dali. Yours Heaven. Lovely Yours Heaven. Hindi ko inabutan. Sama ng loob ko na hindi ko inabutan yun. So, yun yung paraan. Para maka-theater, nagti-TV kami. Tapos paminsan-minsan, nag-film, ganyan. Noong mga panahon pa na yun, yung malalaking film production companies, mga Seiko Films, mga Viva, tapos Regal. Wala pang ano nun, Star Cinema masyado. Star Cinema. Time na yun. Oo, wala pa masyado. So more of that, kaya ako nag-crossover sa film at saka sa TV dahil pumupunta sila sa UP, parang ikaw director net, pupunta kang VLF, naghahanap ka ng artistang sila pumupunta silang UP, naghahanap sila ng mga artista. So doon kaming lahat nag-start. Yung mga kabatch ko, tapos magta-talent kami na walang lines, ganun nag-start hanggang sa may lines na kami. So yun yung nakakadagdag sa income, yung mga pa-TV namin na paminsan-minsan. Tapos may mga iba-iba pa kaming mga side hustle. Kagaya ko, nag-team development program ako, nag-team building ako, mga ganyan. Kasi kung gusto mo talagang isang bagay, kahit maliit yung bayad, gagawin mo eh. Kasi mahal mo eh, di ba? So yun yung dahilan ko ba't ako naka-stick to theater. Kasi talagang ang sarap ng feeling eh. Yung pag nasa stage ka, tapos ang sarap umarte dahil naalala ko tuloy si Nico Manalo nung sinabi sa kanya na mag-theater siya. Sabi niya, nakakatakot na walang cut doon. Walang nagsasabi ng cut. So, pero ako yun yung gusto ko doon. Yung tuloy-tuloy ka talaga. Tapos bahala ka sa sarili mo. Tulungan kayo on stage. Yung co-actor mo, sasaluhin ka. Or sasaluhin mo sila pag nila maalala yung linya or whatever. Pero, kahit na mahirap, mahal talaga namin eh. Mahal talaga namin eh. Kahit na maliit ang pera, sige, go. Ang helpful niyan kasi marami kami mga listeners na mga Gen Z, mga students. Tapos marami kami natatanggap na mga letters na na parang hindi nila alam kung tama bang pinupursu nila yung course na meron sila. Yung mga ganyan. Kasi naman eh, at the end of the day, kung mahal mo yung ginagawa mo at ginagalingan mo, imposibleng, para sa akin imposibleng hindi ka rin kikita eventually. Kasi tama yung sinabi ni Ome, maririnig ng mga tao na okay ka. Maririnig nila na masipag ka, maganda yung work ethic mo, may discipline ka. Kukunin ka ng mga ibang may budget, di ba? Tapos magkakapera ka na. Kasi yung gagawa ka nung hindi mo gusto, hindi ka enjoy, di ba? Tapos mabigat yung pakiramdam mo, marami kang pera, pero hindi ka naman nag-enjoy. Nagre-reflect yun sa work mo. Hindi magiging ganun kaganda yung output mo kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, kahit mayaman ka naman. Pero sana, masarap sana yung mayaman ka tapos gusto mo yung ginagawa mo. Totoo yan, mas masarap. Talaga, at may mga paraan yan at may dahilan. Things happen, Ayun na nga, sabi ni Dolly, ang sarap ng binabayaran ka sa isang bagay na gusto mo gawin. Right? For actors, I mean, hobby mo or favorite mo kung umarte. So, arte-arte ka, tapos bibigyan ka ng, dati nga kami,
nung sa Dulaang UP, parang 1,000 lang binibigay sa amin, isang buwan na yon. Things like that, you know. Oo. Students. Pero pag nakuha mo yun, parang, ay, ang sarap-sarap naman ito. Oo, Totoo. grabe. And as you Ako make nga, it, 300 per show lang ang kinikita ko dati. Diba, Pesos, no? 300 pesos per show. 300. Pero sige, go. Oo. Basta my pakainin God. niyo lang kami, okay kami. Totoo. Yeah. Nung nag-start din ako, nung sa film, parang, yung first time kong sabak sa pag-AD, assistant director, yung TF ko nun 1K per shooting day. Sabi, O G, diba? laban. Basta, Why not? for ano lang, for experience. Tsaka Open the connection. door. Oo. Oo, correct. Tsaka kahit yung sinabi ni na Sir Om and Miss Dolly na pag mahal mo yung ginagawa mo, masarap sa pakiramdam. Parang isang note lang doon na kahit kunyari kami, gusto namin gumawa ng pelikula, sina Tita Dolly sa theater, Sir Om sa theater. Pero kahit na nasa theater kami o nasa pelikula kami at gusto namin yung ginagawa namin, hindi lagi gusto namin to. Merong mga panahon, 'di ba? Merong mga Totoo. panahon na Correct. nag-shooting kami na parang bakit? Bakit namin Totoo. to ginagawa? Di ba mas Isipin Heart- mo yun. heartbroken. Oo, may Oo, self-doubt isipin mo yun. din. Oo. Mahal mo na nga yung Ganun. ginagawa mo, pero may times talaga na, ano ba, kainis? Gusto ko Oo. lang Nasaktan ka matulog. niya eh. Oo, Mm. ganun talaga, Hindi- pag-ibig. Hindi per Pag-ibig. shooting. Pag-ibig. Totoo. Pero totoo yun, di ba? Hindi per... Yes. Hindi lahat ng Totoo. role na ibibigay sa'yo gusto mo, pero minsan kailangan mo siyang gawin. Kasi Oo. Totoo. hindi naman yun yung may pambayad ka eh. Pambayad mo yun Oo. eh, di ba? Parang, wag-wish ka na lang na balang araw, meron ka ng pagkakataon na makapili. Pero Correct. nung nagsa-start pa lang, parang, talaga ba kailangan kong gawin to? Pero Oo, kailangan tsaka eh. gagalingan mo na lang kasi para sa sarili mo ring satisfaction na, Mm. may nagawa akong maganda kahit na hindi naman maganda yung role. Agree. Sarap pa rin ang feeling, di ba? Yeah. Maganda. Totoo. Ang ganda nung sinabi ni Sir Om na yung hard work. Hard work pays off. Kasi kahit na sobrang simple lang, totoo Totoo siya eh. Parang yung work ethic, lagi namin sinasabi ni JP, kunya kami mga director, or kahit nung production, angat talaga yung merong professionalism eh. 'Di ba? Parang, ang daming magaling, pero hindi lahat may magandang work ethic, may magandang pakikisama, may Totoo yan. hardworking. Ganun. So yan, there's so many Mm. talented people. There's so many much more talented and artist designers than me. But really hard work. In the end, yun yung makikita nila eh. Ay, masipag ba to? Masarap ba siya kasama, katrabaho? Ganun. Correct. Diba, May kung mga di iba ba Mabuti yung naman tao. na, Oo. may mga iba naman na wala talagang katalent-talent pero nakakalusot pa rin. Parang maraming gustong sabihin si Tita Ba't kanya Dolly. yung tingin? Sabay ngiti. Tapos ang laki-laki ng kinikita nila. O, Uy. diba? Uy, What can we do? Well, life is is not fair all the time. Ganun talaga. Totoo. May politics Talaga. sa lahat ng Oo, eh. Pero Mismo. sa isang banda, kung hindi lang may connections and politics. For example, mga tao na hindi kasing talented, kaya katrabaho sa theater or pelikula, hindi siya talented, hindi siya kasing talented, hindi siya kagaling umarte or pero nakikita mo talaga yung fire niya eh. Oo. Iba rin okay yun. lang yun. Iba rin Iba yun, kasi oo. iba yung hindi ka talented pero masipag ka mag-aral, disiplinado ka, tsaka nirespeto yung mga co-workers mo. Yun, Mm. okay lang yun. Kasi matututo ka rin naman, mahuhon mo rin yung craft mo eh. Pero kung, kunyari, hindi ka na nga talented, tapos tatamad-tamad ka pa, tapos late ka pa Mayabang. dumadating, mayabang ka pa, tapos alam mo yun, yun, ibang usapan yun. Parang wala ka ng pambawi. Wala ka ambag. Totoo. Diba? Mm. Kaya dapat sinusurround mo yung sarili mo sa mga tao na meron kang matututunan. True. Mm. Oo. At saka, May surround yourself with people din na may magandang work ethic. Kasi, nakakahawa yun. Nakakahawa yung magandang work Yes. ethic. At Yes. in the same way na nakakahawa yung may pangit na work ethic. Sabi nga dito sa chat, sabi ni Coach Laika, umatitude ng naayon sa talent. Tama. Tama. Or that. Ang Ayun, ganda. kaysa Love it. attitude ng ayon sa ganda, di ba? Tama. Ay, ano yung mako-consider nyo ba na first big break nyo? I think First nakwento big ito break. niya, ni Tita Dolly dun Ni sa Miss last Dolly, niya. oo, sa last.
Iti Yung Mapupukaw Cinemalaya. podcast, yes. Nakwento ko na. Ikaw na, Nakwento ko na eh. Well, ako, I can think of 3 people who, given me the break that launched my career. Career daw. So, I think it's Tony Mabesa. naman. Tony Mabesa. Oh. No? Sir Tony. Yes. And it's lagi ko nararamdaman, naaalala yung sinasabi niya na you need to be humble. Humility goes a long way. Things like that. No, kahit pasigaw niyang sinasabi sa akin, talagang ninanamnam ko na, okay, I need to be humble and all that. Kahit ano pa yung madating mo. No? So, in that sense, I always go back. I always share my work with students, with schools, na kahit hindi nagbabayad, things like that, or kahit maliit bayad. I make sure that I always give back. Anton Juan, he brought me abroad for the first time, and I got the chance to work and see how foreign theater companies work. I stayed in Greece for 5 years, and it has taught me a lot. Work ethics, time management, etc., etc., etc. Na kahit ang time management dito sa Pilipinas parang imposible, no? Sa dami-dami sabi. True. Yeah. And Floy Quinto. Si Sir Floy kasi, he introduced me to the where I get my money to events. To events and shows and pageants and mabilisang things. No, pero lagi niyang sinasabi, how you approach theater. Ganun mo rin i-approach yung mga racket, no? Pag-aaralan mo siya, mag-research ka sa kanya. Kung nagbabasa ka ng, kung sa theater, babasa ka ng script, ganun din sa event. You go through the same process. Huwag mo siyang itatratong racket lang. It's work. Yeah, and you give it your all. So, I think those 3 people really gave me my break at different times sa career ko. Si Sir Tony sa theater, at si Anton, tapos si Sir Floyd sa event. So, yun. Totoo yun. No, kahit racket lang, kailangan ginagalingan pa rin, inaayos pa rin yung trabaho. I think racket lang naman talaga yung tawag natin, pero trabaho pa rin siya. Oo, may mga iba kasi na parang, di, racket lang ako dito eh. Parang, tapos, di mo nagagalingan. Totoo. May tanong ako kay Tita Dali. Parang dun sa takbo nung career mo ngayon, Tita Dali, ano yung pinaka matu-cherish mo na lesson? Ganyan. Kapag may nag-request sa'yo na bata na nagsa-start sa theater, ano yung pwede mong ibigay sa kanila? Para sa mga nakikinig sa atin, mga bagets. Siguro, respeto sa katrabaho, importante yon. Respeto sa material na tinatrabuhan natin, yung respeto sa production. Really more of that. Kasi minsan kasi pag nasa nasa working environment tayo, lalo na kung bata tayo, medyo ang tingin natin dun yun nga, parang parang means to an end lang siya. Hindi talaga siya something na talagang kailangan i-put mo at a very high regard. Kahit gaano kaliit yung ginagawa mo, kahit gaano ka low budget or kahit gaano ka small scale yung ginagawa natin, kailangan talaga na yung respect lagi nandun. For our coworkers, for each other, for the material, na ma-deliver natin yung story and be loyal to the story as much as possible. So, parang for me, at the end of the day, it's really all about collaborating, coming together, and working towards that goal of coming up with really excellent work, kumbaga. Yun. So, for me, it's really more of that. It's teamwork kasi. Teamwork kasi ang tingin ko talaga dyan . Like, for example, di ba, lalo na sa culture natin sa Pilipinas, matindi yung celebrity phenomenon sa atin, di ba? Matindi yung celebrity phenomenon na ang tingin ng madla na ang mga big stars ang nagbubuhat dun sa production. Pero if you think about it, it's everyone else behind the scenes. It's the director, the writer, the gaffer, the line producer, lahat, pati yung catering, lahat sila importante yung roles nila doon para maging ganun kaganda yung
yung ginagawa natin and kailangan respetuhin natin silang lahat regardless kung ano yung position nila. Tsaka tandaan natin yung mga pangalan ng mga katrabaho natin as much as possible Yes. kasi importante yun kasi yung laging generic na kuya, kuya, yung ganun na or dati ang tawag sa akin yung mismong character eh. Pupunta ako sa set, ang tawag sa akin yung character. Kunyari, di ba, Dali pangalan ko. Kunyari, yung pangalan ng character, Cynthia. O, Cynthia, tumayo ka dito, ha? Tapos maglalakad ka doon. Ako talaga feeling ko, para akong invisible. So, nakaka-demoralize. So, parang to make everyone feel important, make sure that everyone is seen and treat them as an important element in the project. Yun. Really more of Ganda. that. Love Tama. it. I Sir agree. Yeah, I agree 100%. You respect your work and the work respects you back, not the other way around. Ganda. Sana, makinig ang mga Mga nakikinig. kabataan. May question ako naman. Sige, tungkol na tayo sa request sa radyo. Kayo, Sir paano mo ginawang Filipino? Yung design. Hindi yung ako design? No, as an associate, no, of course, Clint conceptualized everything. From everything that you will see and you will feel when you enter the theater. Ako, ang support ko sa kanya is to, find the things that he needs to find when he's not here. Suggest color, suggest ganito, kung tama ba to, tama ba yan, and all that. Yeah. I helped him with the design, with the storytelling. Yun ang role ko, which was, it feels so good kasi pinag-aaralan ko lang siya nung college ako, alam mo yun, sila Dali, magkakabatch yan eh, or I think magkakasunod, I don't know, but, when I was starting sa Dulaang UP, of course, sina Sir Tony, sina Sir Amiel would tell me, ito si Clint Ramos, you watch out for him, he's in the States, he's studying, theater design, he'll be a great blah blah blah. And after a few years, ayan na. Even before. Yeah, and after a few years, nakita ko yung name niya. O kaya, Tony Mabesa will invite him to give us a talk. Gagawa siya ng isang small place sa Dulaang UP. So kami, yung manghang-mangha ka lang, oh my God, tapos mababalitaan mo, nanalo ng Tony. Nanalo na bigla ng Tony. Yes. May Tony Award na, ganyan na. So, tapos ngayon, katrabaho ko siya, you know that feeling, yung pinag-aaralan ko lang to, binabasa ko lang to sa dyaryo, binabasa ko lang to sa mga libro, kinukwento lang siya sa akin. And now I'm here. He's here, I'm working with him. Yeah. And it's a good feeling. Love it. Ang galing. Love it. Pero sige, Miss Dolly, tungkol saan ba talaga yung request sa radyo? Ang request sa radyo is para kang namboboso sa buhay ng isang babaeng nakatira mag-isa sa ibang bansa. Hindi yung boss ang iniisip nyo, huwag kayong malisyoso. Parang kang voyeur. O, yun yung tamang word, voyeur. You're a voyeur watching the life of a woman who lives alone, who is an OFW, lives in another country, and you will be able to experience what she looks like and what she is truly like when other people are not looking. So it's really that. So, like under a microscope. Yeah, she's like under a microscope. So, usually kasi when you watch plays, di ba, usually may interaction yung characters with each other, di ba? So, and alam naman natin na in real life, as it is with art and film and television and plays, we wear masks, di ba? Yung mga characters that we watch, they're not really who they claim to be, not all the time. Minsan may hidden agenda sila, di ba? Or meron silang mga pretense na ginagawa pagkaharap nilang ibang characters. In this case, mag-isa lang si Miss Reyes sa bahay. So you will see her as she is without any filter. As in, talagang she's just really being herself. Kung paano kayo pag mag-isa kayo sa kwarto nyo, kung paano kayo pag mag-isa lang kayo sa bahay, at kung paano kayo kumilos. Parang ganon ang may experience ninyo. And mararamdaman nyo rin yung struggles niya as a woman who lives alone. So yung loneliness, yung isolation, yung wanting and needing to connect
with other people in many different ways through social media, through her other activities that she does during the play. Hindi ko makikwento muna kung ano yung activities niya pero may mga ginagawa siya doon na which is she's finding a way to make a connection to other people but fails miserably kasi ang hirap nga naman to live in a foreign land, especially in a foreign land where the language is not your first language, ganyan. So, ang anchor lang talaga niya is this request show, which is hosted by a Phil-Am host, played by Melody Butoy. And yung voice niyang maririnig mo, yun ang pinapakinggan ni Miss Reyes. At yun ang parang, parang lifeline niya. It's something that she looks forward to when she comes home every day na I don't know if na-experience niyo to Direct Net and Direct JP and na minsan may mga kanya-kanya tayong ways of coping lalo na nung pandemic. May mga ibang tao nagtatanim ng halaman, may mga iba nagaganchilyo, 'di ba? Kung ano-ano. May iba-iba tayong ways of coping. At ito yung way of coping ni Miss Reyes is listening to this podcast every night pag umuwi siya. So yun. Podcast. Okay. Podcast with music. So nagpe-play din siya ng music, parang siya Phil-Am siya. She caters to the Phil-Am community in New York. So doon siya based. So and she finds connections with Filipinos who live also there in that foreign place. And yun, parang yun ang yun ang nagiging superficial joy niya or happiness niya by connecting to this podcast. Nakaka-excite. Tapos makaka-experience din kayo ng hindi lang sense of sight, 'di ba? When you watch a play, may sense of sight. Meron ding sense of smell. So there will also be smells that sensory, very sensory yung play na to, ang Request sa Radyo. 4D pala to. Yes, 4D siya. Yun ang kagandahan ng play, 4D. Talaga? Yeah, so may mga aamoy din kayong mga things that will remind you talaga of home, of the Philippines and the Philippine culture. Yun, ito, try mo na. So, this is it. Exciting. Kabahan na yung Rialto. Curious ako dun sa siguro na lang, ano po yung, yung masasabi nyo sa, kasi yung theater, para siyang pelikula, pero siguro yung pelikula mas mass consumption pa siya. Yung theater talaga, hindi siya regular na na parang event na pwede mong paglaanan ng pera, 'di ba? Pero anong masasabi nyo kapag may mga chika na ang mahal naman ng mahal ng theater, hindi ko naman na yan kailangan. Bakit kailangang bigyan ng panahon or magbayad ng pera. Maglaan ng pera para sa theater? Bakit yung question muna na bakit ka mahal? No? Bakit ka mahal? Kasi it's never a one person show. Right? There's so many people na nagpapatakbo niyan. Kahit ang napapanood mo, let's say, one actor, one actress, two people on stage, the business to make that work is enormous. May director dyan, may nagbubukas ng ilaw dyan. May set construction, may ang daming props. So, yung rental. question about publicity. Nakita niyo naman yung mga billboard, yung mga banners namin all over Ayala, di ba? Totoo. Dun sa bakit siya kailangan, well, I can only say, I cannot speak for anyone. But as an audience, myself, theater has helped me endure so many things in life. It has helped me, as with art and other art forms, it has made me realize, so many things through experience, through words, through emotions. And it makes me realize things that you do not really realize with your everyday life, with the routine, with all that. And then suddenly, you are looking and sharing experiences with actors. And basta iba yung nabibigay niya sa akin as an audience. And for me, it's worth it. It's worth it to pay and experience all those things. But I can only speak for myself. Kanya-kanya, yun nga yung beauty ng theater. Kanya-kanya tayong experience sa theater. Kung you never see or never experience it the same with one watching, but that goes with all the people who watches it. Diba? Iba-iba yung na-experience nila based sa emotions nila, based sa past nila,
based sa kinalakihan nila. So, pag pinanood natin ang request sa radyo, ito yung mararamdaman ko sa mararamdaman ninyong tatlo. So, and that's magical. That's wonderful. Ano nga ba yung tanong mo, Direk? Sunod nakalimutan mo. Ano nga ba yung tanong? Bakit kailangan ang theater? Bakit kailangan magbayad ng ganun? Okay. For theater? Okay. Kailangan natin ng doktor, 'di ba, para gamutin tayo pag may sakit. Para healthy yung katawan natin, kailangan natin ng teacher para ma-stimulate yung brain natin at matuto tayo, maging productive tayo. Kailangan natin ng abogado para tulungan tayo sa mga legal matters dahil may mga legal issues tayo minsan sa buhay. Kailangan natin ng architect para et cetera. Kailangan natin ng theater para makita natin yung salamin ng buhay because theater is art imitating life. So it is really literally putting a mirror in front of society and the audience and telling them, ganito po itsura natin. Masakit man tignan, mahirap man tignan, or mahirap lunukin, pero ito ang katotohanan, ito tayo, at kailangan natin to. And that feeds the soul. And that's one thing that I believe that every human being needs, something to feed our soul. Like, not just with plays, pero with music, di ba? Minsan nakikinig tayo ng music and it affects our mood. Like ako, music plays a big part in my life eh. Kung malungkot ako, I listen to a song and automatically magiging happy na ako. So art is always important. Theater is a very important element of society. And also, it would be nice to remember that the history of theater started with the Greek tragedies, di ba? And Shakespeare when he was making a commentary on society. And that is an artist's way of showing people ganito na nangyayari sa atin, guys. Ano nang gagawin natin? So, it's not just watching passively. You're watching it passively as you're watching it. Pero when you leave the theater, may call to action din yan. Anong gagawin kong iba ngayon after kong panoorin to? Paano ngayon nagbago yung way of thinking ko, yung perspective ko? So, yun ang hope na magkaroon ng firm change on the way people think and the way people look at life and the way people look at themselves. So, it's really that. Yes. Why theater is important. Hi! Thank you po. gusto ko lang sagutin yung mga tanong sabi ni Bruhilda, wala talaga magsasalita, Bruhilda. Wala talaga magsasalita. Paniwalaan mo. Wala talaga. Ang magsasalita lang talaga nun, si Melody, kasi siya yung podcast portion ng show. Oo, request sa radyo. Tapos, may water effect ba daw? Secret! Surprise! Note kayo para malaman nyo kung may water effect. Tsunami pala. Nag-usap pa kami ni Lea kung anong gagawin sa character. Hindi kami nag-usap. Ginawa lang namin kung ano yung sa tingin namin yung akma and we're doing it on our own. Hindi ko pa pinapanood ang performance niya. Hindi pa niya ako pinapanood. Hala, ang galing. So, okay. Hindi namin alam kung ano mangyayari. Oo, parang kailangan mo talaga panoorin pareho. Correct. At ang alam ko lang, sinabi ng director namin, si Bobby Garcia, ibang-iba ang approach namin. So, ibang show yun. Pero papanoorin ko siya sa 9, sa preview namin. Buksan ang wallet. Yes, open your purses. Hindi naman kailangan magdala ng raincoat. Hindi naman kayo mababasa. Huwag kayong mag-alala. Safe ang audience dito. Walang audience participation. Hindi kayo malalagyan ng kahit na anong anything. Safe kayo dito. Safe space to. Hindi magtatawag. Hindi hindi magtatawag ng audience. Walang ganon. Wala. Namboboso lang talaga kayo, literal. Namboboso lang kayo. Okay, one last call. One last promote. Yes. Habang may tickets pa guys kasi 10 days lang ito. Oo, hindi natin sure. Pero sana ma-extend pero i-go nyo na habang meron pang dates at may tickets. Go, Sir Omen, Miss Dolly. Okay, unang-una sa lahat, Chris Manani, Che. Sabi niya, anong ganda ko daw. Che, tumigil ka, Chris Manani. Everyone, please, manood po kayo ng Request sa Radyo. Let's support Philippine Theater. This play is an alternating between me and Lea Salonga. 2 shows per day starting October 10 until October 20. So sa bawat araw, magpa-perform si Lea at ako. So 2 show sa isang araw. Sana po manood tayo at kung kaya po natin manood ng parehong performances naming dalawa, even better because
those will be totally different experiences sa Samsung Performing Arts Theater po. Yeah, Sir yeah. Om. Yeah, watch Request sa Radyo. We're opening soon at abangan nyo ang pamimigay na tickets ng Walang Kwentang Podcast plus Yes. 2 tickets from Dolly De Leon and 1 ticket from me. Yes. Love Yes. it! Yes, true yan. True yan. Thank you. Saan mabibili ang tickets? Mabibili ang ticket sa Ticket World. Tama ba, Ernest? Since nandyan ka, paki-clarify nga. Ticket World ba? Tama? Andito ba si Ernest? Are you here? Andito si Ernest eh. Ayan na. Ernest? Ayan, Yes, yes po. daw. All caps. Ticket World. Ticket World. Oh, Punta tama tayo sa ako. Ticket World. Habang may Oo. tickets pa. Okay. So, magpapaalam muna tayo kay Miss Dolly at kay Sir Om. Tapos yung mga VVIPs na nandito na kumuha Magstay muna kayo. Magstay Oo. kayo at meron kaming pa-raffle. Human raffle, human tambiolo. Kita tayo sa shows ni Miss Dolly sa Request sa Radyo. Meron din ba kayong afternoon yung parang ano tawag doon, yung lalabas kayo ng ano? Ganyan. Meet Yung and parang greet. sa Broadway, Meet and greet. Hindi ko alam kung gagawin ni Lea ang meet and greet, pero ako gusto kong gawin yun. Gagawin ko yung lalabas ako. At imi-meet ko lahat ng OMG. audience. Gagawin ko yan. Love it. Thank you for that. Okay. Abangan namin yun. Okay. Good luck, guys. Good luck sa Thank mga you. raffles. Thank you. Thank you, so thank you. much. Thank you, Congrats. Sir Congrats Om. agad. Thanks, Miss Dolly. And Thank thank you. you, Ernest, for being Bye-bye. so Yeah. generous. Bye Thank po. you. Bye-bye.